Huwag mo akong abalahin sa mga ganyang kaliit na bagay, Elena. Nakikita mong may mahalagang selebrasyon si Mama sa labas. Matuto ka namang rumespeto sa okasyon. Ang mga salitang yon ay binitawan ni Daniel nang walang kaabog-abog habang inaayos ang pagkakabuhol ng kanyang mamahaling sutlang kurbata. Sa mismong harapan niya ay nakatayo si Elena. Yakap-yakap ang maliit nilang anak na si Valeria. Ang dibdib ng 5 taong gulang na bata ay mabilis na umaangat at bumababa. Hirap na hirap humugot ng hangin sa loob ng maalinsangan at amoy amag na bodega sa ilalim ng hagdan na ginawa nilang silid. Nanginginig ang mga kamay ni Elena, hindi dahil sa pagod mula sa magdamag na pagbabantay sa kusina, kundi dahil sa matinding takot para sa buhay ng kanyang anak. Sa isang silyang kahoy sa tabi nila, umuusok pa ang isang mangkok ng sabaw na gawa sa mga pinakapambihirang sangkap. Ginugol ni Elena ang huling naipong pera mula sa pagtitipid sa sariling pagkain para lamang maipagluto ng perpektong handa ang kanyang biyenan na si Doña Carmela sa kaarawan nito. Inisip niya na marahil sa pamamagitan ng mainit na sabaw na ito ay lalambot ang puso ng pamilya at papayagan silang ipagamot ng maayos si Valeria. Ngunit ang katapatan ng isang ina ay sinuklian lamang ng lamig na mas nakakamatay pa kaysa sa yelo. Daniel, nagmamakaawa ako. Kailangan nating dalhin si Valeria sa ospital. Nangingitim na ang mga labi niya. Puno ng pagsusumamo ang boses ni Elena. Kahit konting tulong lang, ibabalik ko rin kapag nakahanap ako ng dagdag na labada. Tiningnan lamang siya ni Daniel nang may pandidiri. Tila ba isang pulubing nakapasok sa kanyang malinis na palasyo. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ng lalaki ay sumasakal sa masikip na espasyo. Pilit na tinatabunan ng amoy ng murang langis ng eucalyptus na ipinahid ni Elena sa dibdib ng anak. Wala tayong pera, Elena. Palubog na ang kumpanya, tapos dadagdagan mo pa ng gastos dahil lang sa simpleng ubo? Pahigain mo lang iyan at lilipas din ang sakit niya. Huwag kang pabigat. Dumukot si Daniel sa bulsa ng kanyang pantalon at walang pakialam na nagtapon ng ilang barya. Ang mga piraso ng metal ay bumagsak at nagpagulong-gulong sa magaspang at malamig na sementong sahig, huminto sa mismong paanan ni Elena. Matapos iyon, tumalikod ang kanyang asawa at naglakad palabas. Iniwan siyang nakalubog sa dilim habang ang musika ng malaking handaan ay umaalingaw-ngaw mula sa labas. Ang lamig ay unti-unting gumapang mula sa mga talampakan ni Elena. Umaakyat sa kanyang gulugod hanggang sa manigas ang kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng matinding pagduduwal ang bumalot sa kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kawalang hiyaan at lason ng kasinungalingan na palaging ipinapakain sa kanya araw-araw. Bumigat ang paghinga ni Valeria sa kanyang mga bisig. Kailangan niya itong balutin ng makapal na tela upang mapanatili ang init ng katawan bago sila tumakbo palabas patungo sa pinakamalapit na pampublikong klinika. Sa kanyang pagmamadali, nahagip ng kanyang paningin ang makapal na Amerikana ni Daniel na nakasampay sa likod ng pinto. Hinablot niya ito. Sa paghatak niya, isang bungkos ng mga nakatuping papel ang dumulas mula sa panloob na bulsa ng damit. Bumagsak ang mga papel sa sahig, katabi ng mga baryang itinapon ng kanyang asawa. Nang akma siyang yuyuko upang pulutin ang mga ito, napako ang kanyang mga mata sa mga nakalimbag na salita. Isa itong opisyal na resibo mula sa isang kilalang kumpanya ng mga sasakyang pandagat. Ang mga numero ay umabot sa milyon-milyong piso, katumbas ng isang marangyang yate. At ang pangalan ng mamimili na nakalagay roon ay walang iba kundi si Doña Carmela Valerio. Ang petsa ng pagbili ay naganap lamang noong nakaraang linggo. Ang mismong araw kung kailan sinabi sa kanya ni Daniel na kailangan nilang ibenta ang lumang electric fan sa kanilang silid dahil wala na silang pambili ng bigas. Ngunit may isa pang papel
na mas nagpataas ng mga balahibo sa batok ni Elena. Isang kontrata ng life insurance. Ang nakapangalan bilang taong nakasiguro ay ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Valeria. At ang tanging tatanggap ng napakalaking halaga sakaling may mangyaring masama sa bata ay ang kanyang asawang si Daniel. Nanlabo ang paningin ni Elena. Ang mamahaling mangkok ng sabaw na inilagay niya sa silya ay nasagi ng kanyang siko sa gitna ng kanyang panginginig. Dumulas ang porselana mula sa ibabaw ng kahoy at tuluyang nawasak sa sahig. Ang mainit at masaganang likido na sumisimbolo sa kanyang walang hanggang pagmamahal at pagpapakumbaba ay kumalat sa maruming semento, humalo sa alikabok at tuluyang nawalan ng halaga. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tahimik na tanong na ito ay paulit-ulit na sumusugat sa kanyang isipan. Ang buhay ng kanyang anak ay tinumbasan lamang ng ilang pirasong barya na itinapon sa sahig, habang ang kapritsyo ng mga taong ito ay nagkakahalaga ng kayamanang hindi niya kayang isipin. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pagmamahal ay lihim na naghihintay na malagutan ng hininga ang sarili nitong dugo at laman kapalit ng salapi. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elena. Ang sakit ay napakalalim upang idaan sa pag-iyak. Binalot niya ng mahigpit ang nanghihinang katawan ni Valeria gamit ang sariling manipis na binalabal at nagdesisyong lumabas sa kanilang madilim na silid. Kailangan niyang dumaan sa malaking bulwagan ng mansyon upang makarating sa labas. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga naglalakihang aranya. Ang hangin ay amoy inihaw na karne at matapang na alak. Nakita niya ang mga bisitang suot ang kanilang mga kumikinang na alahas at mamahaling damit. Ang pagdampi ng mga basong kristal upang magbigay pugay sa kalusugan ni Doña Carmela ay nagdala ng matinding pait sa lalamunan ni Elena. Nang makita siya ng mga panauhin na yakap-yakap ang sanggol na nababalot ng lumang kumot, biglang nanahimik ang bulwagan. Ang mga tingin ng pandidiri at pangungutya ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang matinding hiya ay nagtangkang magpabigat sa kanyang mga hakbang, ngunit ang pintig ng puso ng kanyang anak laban sa kanyang dibdib ang nagbigay sa kanya ng lakas upang patuloy na lumakad patungo sa malaking pintuan. Bago pa man siya makalabas, naramdaman ni Elena ang isang malamig na presensya mula sa itaas. Inangat niya ang kanyang paningin patungo sa malawak na balkonahe ng hagdanan. Nakatayo roon si Doña Carmela, nakasuot ng kumikinang na pulang bestida, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha ng matanda para sa naghihingalong apo. Sa halip, iginawad nito kay Elena ang isang malamig at mapang-asar na ngiti. Isang ngiting nagpapahiwatig na nakikita nito ang isang mahinang insekto na kailanman ay hindi makakatakas sa bitag na inihanda nila para sa kanya. Ang amoy ng luma at matapang na chemical ng disinfectant ay tila sumusuntok sa sikmura ni Elena habang siya ay nakaupo sa isang mahabang silyang gawa sa bakal sa pasilyo ng pampublikong ospital. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay nababalot ng kaputian na walang buhay na lalong nagpatingkad sa kapaguran ng kanyang mukha. Sa kanyang mga bisig, si Valeria ay mahimbing nang natutulog matapos mabigyan ng lunas ng mga doktor. Ngunit ang bawat mahinang paghinga ng bata ay tila isang marupok na sinulid na nagdurugtong sa buhay at kamatayan. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang hawak ang kanyang lumang telepono. Ang liwanag mula sa basag na screen nito ay tumatama sa kanyang mga mata, nagpapaalala sa kanya ng mga lihim na natuklasan niya sa bodega. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang panginginig ng kanyang telepono sa kanyang palad ay tila isang babala. Pinindot niya ang pindutan upang tawagan ang tanging taong alam niyang makakatulong sa kanya. "Miguel, kailangan ko ang tulong mo," bulong ni Elena.
Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. May nakita akong mga dokumento, ang yate, at ang insurance ni Valeria. Hindi ko na alam kung sino ang asawang kasama ko sa bahay. Sa kabilang linya, ang boses ni Miguel ay naghatid ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi nararamdaman ni Elena. Huminga ka ng malalim, Elena. Ipadala mo sa akin ang mga larawan. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na maglalagay sa inyo sa panganib. Mag-ingat ka. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, ang malakas na tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ng hayop ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa kahabaan ng pasilyo. Hindi na kailangan pang lumingon ni Elena upang malaman kung sino ang dumarating. Ang halimuyak ng mamahaling pabango na muling sumakop sa paligid, pilit na dinadaig ang amoy ng gamot at mikrobyo, ay sapat na upang manigas ang kanyang buong katawan. Dumating si Daniel na tila isang bagyo, walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha para sa anak na nakahiga sa loob. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit habang tinitingnan ang gusot na damit ni Elena. You really are a disgrace, Elena. Do you have any idea kung gaano nakakahiya ang ginawa mo? Ang boses ni Daniel ay mababa, ngunit puno ng lason. Umalis ka sa gitna ng party ni Mama. Lahat ng mga bisita ay nagtatanong kung nasaan ang asawa ko. You made us look like a broken family. Daniel, muntik nang mawalan ng hininga ang anak mo. Sagot ni Elena. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig gaya ng dati, kundi puno ng isang uri ng lamig na ngayon lamang niya naramdaman. Wala ka bang ibang iniisip kundi ang sasabihin ng ibang tao? Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Daniel. Lumapit siya ng husto kay Elena, sapat na upang maramdaman ng babae ang init ng kanyang hininga. Huwag mong kalilimutan kung sino ang nagpakain sa iyo, Elena. Utang mo sa pamilya ko ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at namumulubi. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Ang salitang utang na loob ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Elena. Sa loob ng maraming taon, ito ang kadenang iginapos sa kanya ng mga Valerio. Ipinamukha nila sa kanya na siya ay isang basurang pinulot lamang at binigyan ng dangal, kaya kailangan niyang tanggapin ang bawat sipa at mura. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatingin siya sa asawang handang ipagpalit ang buhay ng sariling anak para sa pera ng insurance, ang kadenang yun ay tuluyan ng naputol. Ang dating pag-ibig na nagbibigay ng init sa kanyang puso ay tuluyan ng naging abo. Magpahinga ka na, Daniel. Mahinahong sabi ni Elena habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Isang titig na hindi kailanman nakita ni Daniel sa kanyang asawa. Isang titig na wala ng takot, wala ng pagsamba. Balikan mo na ang party niyo. Kaya ko na ang anak ko. Tila nagulat si Daniel sa kawalan ng reaksyon ni Elena. Inaasahan niyang iiyak ito at hihingi ng tawad gaya ng dati. Sa halip na makipagtalo, tinalikuran niya ang asawa nang may kasamang pag-ismid. Fine, bahala ka rito. Don't expect me to pay for the hospital bills. Gamitin mo yung mga barya na ibinigay ko sa iyo kanina. Nang makaalis si Daniel, naiwan si Elena na nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng bakal na unti-unting pinapanday sa gitna ng apoy. Umupo siya muli at hinawakan ang kamay ni Valeria. Maya-maya pa ang kanyang telepono ay muling nagliwanag. Isang tawag mula kay Miguel. Sa pagkakataong ito, ang boses ng abogado ay hindi na mahinahon. Puno ito ng pagkabigla at isang uri ng katarungang matagal nang naisantabi. Elena, nakita ko na ang mga dokumentong ipinadala mo. Hindi lang yate at insurance ang ninakaw nila sa'yo, sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Elena.
Ang buong korporasyong kinatatayuan ni Daniel, ang lahat ng lupain na ipinagmamalaki ni Doña Carmela. Elena, lahat ng iyon ay nakapangalan sa iyo. Ang tatay mo, bago siya namatay, ay nag-iwan ng $1 billion na trust fund para sa iyo. Ang mga Valerio, sila ang namumulubi sa katotohanan. Ikaw ang nagpapakain sa kanila, Elena. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging mas mabigat. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay naging isang matinding pagpapasya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa bahay ng kanyang mga asawa, at pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang anak. Ang lahat ng luha na hindi pumatak kanina ay tila naging isang matalas na patalim sa kanyang kalooban. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, hindi lang ang pera, kundi ang kanyang dangal at ang kinabukasan ng kanyang anak. Miguel, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa isang reyna. Gawin mo ang lahat. Gusto ko silang makitang walang-wala, gaya ng ginawa nila sa amin. Ang pagpasok ni Elena sa naglalakihang pintuan ng Mansyong Valerio ay tila pagbabalik sa loob ng isang magandang nitso. Bagaman kumikinang ang mga sahig na gawa sa marmol at naglalakihan ang mga palamuting kristal, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng kapaitan. Iniwan niya si Valeria sa ospital sa ilalim ng maingat na pagbabantay ni Miguel, isang sakripisyo na kailangan niyang gawin upang hindi mahalata ng mga kinalaban ang kanyang bawat galaw. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Carmela sa kanyang tila tronong silya, marangyang humihigop ng tsaa habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakasubaybay sa bawat kilos ni Elena. Ang hangin ay amoy mamahaling jasmine, ngunit para kay Elena, ito ay amoy ng pananakal. You're finally back, Elena. Akala ko ay tuluyan mo nang kinalimutan na may mga responsibilidad ka sa bahay na ito. Ang boses ng matanda ay tila isang matalas na labahaha na humihiwa sa katahimikan. Pagkatapos mong magpahiya sa party kagabi, may gana ka pang magtagal sa labas. Look at this gown. Kailangan itong maplansa ng maayos para sa charity luncheon bukas. Do it now. Walang imik na lumapit si Elena at kinuha ang damit. Ang init ng plansa na dumadampi sa mamahaling tela ay nagpapaalala sa kanya ng init ng lagnat ni Valeria na binaliwala ng pamilyang ito. Habang ang usok mula sa mainit na tubig ay pumapailan lang, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay nanginginig sa pagpigil ng emosyon. Bawat galaw niya ay puno ng pagpapakumbaba, isang huwad na anyo ng pagsunod, habang ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng isang plano. Nang dumating ang hapon, ang pagkakataong hinihintay niya ay dumating din. Ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo sa labas ng bakod ay nagpahiwatig na umalis na ang mag-inang Valerio para sa kanilang mga marangyang lakad. Naiwan ang mansyon sa isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Mabilis ngunit tahimik na tinahak ni Elena ang pasilyo patungo sa silid tanggapan ni Daniel. Ang pintuang gawa sa mabigat na kahoy ng nara ay laging nakakubli sa mga mata ng sinuman. Tila ba nagtatago ng mga kalansay ng nakaraan. Sa pamamagitan ng isang maliit na susi na matagal na niyang ninakaw ang hulma, naramdaman niya ang marahang pagpihit ng trangka hanggang sa bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Sa loob, ang amoy ng tabako at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Dumiretso siya sa isang painting sa dingding na sa likod nito ay nakatago ang isang bakal na kaha. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok laban sa kanyang mga rib. Inalala niya ang mga mahahalagang petsa, ngunit isa lamang ang pumasok sa kanyang isip, ang kaarawan ng kanyang yumaong ina, ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya bago siya nabulag ng pag-ibig kay Daniel. Sa pag-ikot ng mga numero sa dial ng kaha,
Naramdaman niya ang isang mahinang pag-alog ng mekanismo sa loob nito. Nahudyat na ang pinto ng bakal ay handa na para bumukas. Dahan-dahan niya itong hinila. Sa loob, nakapatong ang mga bundle ng pera at mga alahas, ngunit hindi iyon ang pakay niya. Sa pinakailalim ng mga gamit, nakita niya ang isang makapal na folder na kulay asul. Ang dulo ng kanyang mga daliri, na puno ng mga hiwa at gasgas mula sa mga gawaing bahay, ay dahan-dahang humaplos sa magaspang na tekstura ng papel. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nabasa niya ang mga salitang tila sumunog sa kanyang kaluluwa. Sole heir and beneficiary of the Valerio Alcantara estate. Ang pangalang nakasulat ay hindi kay Daniel at lalong hindi kay Doña Carmela. Ang nakaukit sa bawat pahina ng legal na dokumento ay ang kanyang sariling pangalan, Elena Alcantara Valerio. Nakita niya ang pirma ng kanyang ama, isang pamilyar na kurbada ng tinta na tila isang huling mensahe mula sa kabilang buhay. Ngunit sa tabi nito, ang mga dokumento ng paglilipat ng kapangyarihan ay may mga pirma na halatang pinuwersa at ginaya. Isang huwad na kasunduan na nagbaon sa kanya sa kahirapan, habang ang mga magnanakaw ay nagpapakasasa sa kanyang kayamanan. Isang matinding pait ang bumara sa kanyang lalamunan. Ang bawat gabing gutom siya, ang bawat pagkakataon na pinagmukha siyang basura, at ang bawat barya na itinapon sa kanya ni Daniel ay isa palang malaking pag-uuyam. Sila ang nakatira sa kanyang bahay, sila ang gumagastos ng kanyang pera, at sila ang nagpapasakit sa kanyang anak gamit ang sarili niyang yaman. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, hindi niya napansin ang bahagyang pag-ikot ng hawakan ng pinto sa labas. Ang lamig ng bakal na hawakan ay muling gumalaw, at ang anino sa ilalim ng pinto ay nagpahiwatig na may taong nakatayo sa labas. Elena, I thought you were in the kitchen preparing dinner. What are you doing inside my son's office? Ang boses ni Doña Carmela ay parang isang malamig na hangin na tumagos sa kanyang likuran. Nanigas ang buong katawan ni Elena habang hawak-hawak pa rin ang mga dokumento ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang lihim na matagal nang nakabaon ay muling nabuhay, ngunit kasabay nito ang panganib na baka ito na ang huling sandali ng kanyang kalayaan. Ang mabilis na pagpihit ng hawakan ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapatigil sa bawat daloy ng dugo sa katawan ni Elena. Sa isang kisap mata, bago pa man tuluyang bumukas ang mabigat na pinto ng Nara, ay mabilis niyang isiniksik ang asul na folder sa ilalim ng suot niyang maluwag na apron at kinuha ang basahan sa ibabaw ng mesa. Nang pumasok si Doña Carmela, ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na punyal na sumisiyasat sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, at ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang uri ng bigat na tila naggagaling sa kailaliman ng lupa. I ask you a question, Elena. Bakit ka nandito sa loob ng opisina ni Daniel? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala at kawalang tiwala. Ipinagpag ko lang po ang mga alikabok sa ilalim ng mesa, Doña Carmela. Sagot ni Elena, habang nakayuko at hindi tumitingin ng diretso sa mga mata nito. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang noo. Nakita ko po kasing bukas ang pinto, kaya naisipan kong linisin na rin ang loob. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Lumapit siya kay Elena at gamit ang kanyang kamay na puno ng mga kumikinang na singsing, ay marahas niyang itinaas ang baba ng kanyang manugang. You are just a maid who happened to marry my son, Elena. Don't ever forget your place. Ang mga dumi ay hindi dapat humahalo sa mga mahahalagang bagay sa bahay na ito. Binitawan niya ang mukha ni Elena nang may pandidiri. Dahil mukhang napakarami mong oras para mag-usisa, gusto kong linisin mo ang buong sahig ng mansyong ito gamit ang iyong mga kamay. Ayaw kong makakita ng kahit isang bakas ng dumi o anumang mantsa.
At huwag kang titigil hanggat hindi ko nakikita ang sarili kong mukha sa kinang ng marmol. Do it now, or you and your daughter can sleep on the streets tonight. Ang bawat salita ay tila isang tumpok ng mainit na uling na ibinuhos sa dangal ni Elena. Sa loob ng sumunod na 5 oras, ang kanyang mga tuhod ay dumikit sa malamig na marmol habang ang kanyang mga kamay ay pilit na ikinukuskos ang basahan sa bawat pulgada ng sahig. Ang amoy ng matapang na floor wax ay tila sumusuntok sa kanyang lalamunan, ngunit ang bawat kirot sa kanyang katawan ay naging mitya ng isang mas matinding apoy sa kanyang kalooban. Habang siya ay nakaluhod, pasimple niyang inilalabas ang kanyang lumang telepono upang kuhanin ang mga larawan ng bawat dokumentong naisuksok niya sa kanyang damit kanina. Ang bawat kuha ng kamera ay tila isang sandata na unti-unti niyang binubuo para sa kanyang pagbangon. Ang kanyang pagtitiis ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang estratehiya. Kinagabihan, sa ilalim ng madilim na langit at sa gitna ng ingay ng isang maliit at tago na karinderya sa kanto, nakatagpo niya si Miguel. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang init ng kalsada ay tila mas masarap lang hapin kaysa sa hangin sa loob ng mansyong Valerio. Elena, hindi na ito biro. Bulong ni Miguel habang mabilis na tinitingnan ang mga larawan sa telepono. Ang tinatawag nilang expansion project ni Daniel ay isang ghost project. Ginagamit nila ang pangalan mo para makakuha ng pautang sa bangko at pagkatapos ay inililipat ang pera sa mga account ni Doña Carmela sa ibang bansa. Kapag sumabog ang problemang ito, ikaw ang makukulong, hindi sila. Ang panlalamig na naramdaman ni Elena ay hindi dahil sa hangin ng gabi, kundi dahil sa tindi ng kataksilan ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang kanyang asawa ay hindi lamang nagnanakaw sa kanya, kundi inihahanda rin nito ang kanyang libingan sa bilangguan. Kailangan nating kumilos ng mabilis, Miguel, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng karinderya. Pero kailangan nating hintayin ang tamang pagkakataon. Ayaw kong mabawi lang ang pera ko. Gusto ko silang makitang nagmamakaawa sa paanan ko, gaya ng ginagawa nila sa akin sa loob ng maraming taon. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Daniel sa pintuan. Ang mukha nito ay tila isang maskara ng kabutihan na may nakatagong lason sa likod. May hawak itong ilang pahina ng dokumento at isang panulat. "Elena, baby, I'm glad you're home," sabi ni Daniel sa isang malambing na tinig na tila musika ng isang ahas. "May mga kailangan lang akong papirmahan sa'yo para sa medical insurance ni Valeria. You know, para masigurado nating makukuha niya ang pinakamagandang doktor sa mga susunod na check-up niya. It's for our daughter's safety." Inabot ni Daniel ang mga papel kay Elena. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, nakita ni Elena ang pamagat ng dokumento. Medical Authorization and General Guardianship Transfer. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa isang mabilis na basa, naintindihan niya na ang dokumentong ito ay hindi para sa kalusugan ni Valeria. Ito ay isang kasunduan na nagbibigay kay Daniel ng buong kapangyarihan na ilayo sa kanya ang kanyang anak at ideklara siyang hindi karapat-dapat na ina. Tiningnan ni Elena si Daniel, ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon, habang ang kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang balikat. Ang bawat haplos ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na ang huling laban para sa kanyang anak at sa kanyang kalayaan ay nagsisimula na sa mismong sandaling ito. Hawak ni Elena ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang mga daliri ay tila isang pirasong bakal na nagbabantang lulunod sa kanya. Sa bawat paghinga ni Daniel sa kanyang likuran, nararamdaman niya ang init ng isang mananalunyat na naghihintay lamang ng pagkakataong makasunggab. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang asawa,
Ang panulat na ibinigay ni Miguel ay nagtataglay ng tinta na sadyang idinisenyo upang maglaho sa loob ng ilang oras na tila ba hindi kailanman dinapuan ng dumi ang mapuputing pahina. Sige na, Elena. Pirmahan mo na ito para makuha na natin ang pinakamagaling na espesyalista para kay Valeria. Don't be so dramatic, it's just a formality. Pangungumbinsi ni Daniel, ang kanyang boses ay tila pulot na may halong lason. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng sala, iginuhit ni Elena ang kanyang pangalan. Ang bawat kurbada ng titik ay tila isang tahimik na panunumpa ng paghihiganti. Pagkatapos, marahan niyang ibinalik ang panulat at tiningnan ang asawa nang may huwad na pasasalamat. Ang ngiti ni Daniel ay lumawak, isang nangiting puno ng tagumpay dahil sa akalang tuluyan na niyang nakuha ang kapangyarihan sa buhay ng kanyang anak. Kinagabihan, ang mansyong Valerio ay muling nabalot ng kislap ng mga aranya at ang halimuyak ng pinakamahahalagang bulaklak. Isang marangyang hapunan ang inihanda ni Doña Carmela para sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. Ngunit para kay Elena, ang gabing ito ay isa na namang entablado ng pagpapakasakit. Inutusan siya ng kanyang biyenan na magsuot ng isang lumang bestida na may mantsa ng bleach at pilit na pinaglingkod bilang isang hamak na katulong sa harap ng kanilang mga bisita. Habang naglalakad si Elena, dala ang isang mabigat na tray ng alak. Ang bawat pagtatama ng mga basong kristal sa pagitan ng mga panauhin ay tila isang malutong na paalala ng kanyang kinasadlakan. Ang amoy ng mamahaling tabako at matapang na cologne ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Daniel, your wife is quite unique. Hindi ko akalain na ang asawa ng isang Valerio ay marunong din palang maging waitress. Pang-uuyam ni Mr. Santiago, isang matandang negosyanteng may malagkit na tingin. Habang ibinubuhos ni Elena ang alak sa baso ni Mr. Santiago, naramdaman niya ang isang magaspang na kamay na humaplos sa kanyang baywang, dahan-dahang gumagapang paitaas. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng kanyang dibdib. Tiningnan niya si Daniel na nasa kabilang dulo ng mesa, ngunit ang kanyang asawa ay sadyang umiwas ng tingin at nagpatuloy sa pakikipagtawanan. Tila ba ang dignidad ng kanyang asawa ay isa lamang murang bagay na maaring ipamigay. Sa halip na sumigaw, marahang itinalikod ni Elena ang tray at sadyang itinigil ang pagbuhos ng alak. Sapat lamang upang ang ilang patak ng madilim na likido ay tumalsik sa mamahaling suit ni Mr. Santiago. "Oh, I'm so sorry, sir. Masyadong madulas ang aking mga kamay dahil sa dami ng trabaho sa kusina," mahinahong sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila ba may nakatagong patalim sa bawat salita. "Hayaan niyo pong punasan ko ito." Ang hiya at galit sa mukha ni Mr. Santiago ay hindi maikakaila, ngunit dahil sa lamig ng tinig ni Elena, hindi na ito nakasagot. Sa kabilang banda, ang matalas na tingin ni Doña Carmela ay tila nagnanais na sunugin ang kanyang manugang sa mismong kinatatayuan nito. Matapos ang hapunan, habang ang mga bisita ay unti-unti nang umaalis, nagtungo si Elena sa madilim na pasilyo patungo sa silid ni Valeria. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang pinto, narinig niya ang boses ni Doña Carmela mula sa bahagyang nakabukas na pintuan ng silid-aklatan. "Huwag kang mag-alala, Daniel. Ngayong hawak mo na ang guardianship, madali na nating maipapasok si Valeria sa isang pasilidad sa ibang bansa. Pagkatapos, maaari na nating itapon ang babaeng iyan sa kung saan man siya nanggaling. She's nothing but a placeholder until the funds are fully transferred," sabi ng matanda. Ang kanyang tawa ay tila isang tuyot na kalansing ng mga buto. Hindi napansin ni Elena na sa likod ng isang malaking paso ng halaman, nakatayo ang maliit na si Valeria. Ang bata ay yakap-yakap ang kanyang luma at punit-punit na manika. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig
habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga salitang narinig ng bata ay tila isang matalim na kutsilyo na pumasok sa kanyang murang isipan. Sa pagkakataong iyon, ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila. Ang bawat lihim ay unti-unti nang lumalabas sa dilim at ang tanging tanong na naiwan sa isipan ni Elena habang nakatingin sa kanyang nasasaktang anak ay kung hanggang kailan niya kayang manatiling tahimik bago tuluyang gumuho ang langit sa pamilya Valerio. Ang panginginig ng maliliit na balikat ni Valeria ay tila isang lindol na gumigising sa bawat hibla ng natutulog na lakas sa loob ni Elena. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, ang tunog ng marupok na porselana na nagkakapiraso sa sahig ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang florera, na ilang dekada nang nakatayo sa mansyong yon na sumisimbolo sa kayamanan ng mga Valerio, ay naging libu-libong matatalim na kristal na nagkalat sa paanan ng bata. You useless child, alam mo ba kung magkano ang halaga ng binitay mong yan? Mas mahal pa yan sa buhay ninyong mag-ina. Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan. Mabilis na itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Ang kanyang mga hiyas ay kuminang sa ilalim ng ilaw habang akma niyang sasampalin ang umiiyak na si Valeria. Ngunit bago pa man dumampi ang puot sa balat ng bata, isang kamay ang marahas na sumunggab sa pulso ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmela. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang higpit ng kapit ni Elena. Ang mga mata ng kanyang manugang, na dati ay laging nakayuko at puno ng takot, ngayon ay naglalagablab sa isang uri ng apoy na hindi kayang patayin ng anumang banta. Huwag niyo nang itutuloy ito, Doña Carmela. Huwag na huwag ninyong dadampian ng kamay ang anak ko. Ang boses ni Elena ay mababa, halos pabulong, ngunit nagtataglay ng bigat ng isang nagbabantang sakuna. Bitiwan mo ako, you insolent woman. How dare you lay a hand on me? Nanggagalaiting sigaw ng matanda, ngunit hindi siya nakakawala sa pagkakahawak ni Elena. Ang florerang yan ay gamit lamang, ngunit ang anak ko ay tao. Kung gusto ninyong maglabas ng galit, sa akin nyo gawin. Pero oras na saktan nyo si Valeria, tinitiyak ko sa inyo, malalaman ng buong mundo kung anong klaseng lason ang itinatago nyo sa likod ng mga alahas nyo, sabi ni Elena bago marahas na binitiwan ang kamay ng matanda. Inakap ni Elena ang nangangatog na si Valeria at binuhat ito palayo. Iniwan ang kanyang biyenan na nanginginig sa galit at gulat. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kalayaan na unti-unting namumukadkad sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang biktimang laging nagtatago. Siya na ang naging kuta na magtatanggol sa kanyang anak. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Bilang bahagi ng plano nila ni Miguel, gumamit si Elena ng isang lumang awtoridad sa bangko na nakuha niya mula sa mga dokumento ng kanyang ama upang pansamantalang i-freeze ang isang maliit na bahagi ng trust fund sa ilalim ng kategoryang suspicious activity. Si Doña Carmela, na laging uhaw sa atensyon at marangyang pamumuhay, ay nagtungo sa isang pinakasikat na shopping mall sa Makati kasama ang kanyang mga kaibigang sosyalera. Habang nakapila sa harap ng kahera sa isang mamahaling butika, hawak ang isang bag na gawa sa balat ng buwaya. Kampante niyang iniabot ang kanyang platinum card. Gayunpaman, sa halip na ang pamilyar na tunog ng pag-apruba, ang terminal ng bangko ay nagpakita ng isang pulang babala. Sinubukan ito ng kahera ng ilang beses, ngunit ang bawat pagsubok ay nagbubunga lamang ng parehong resulta. Transaction declined. Ang mga bulungan ng mga taong nakapila sa likod ni Doña Carmela ay tila mga bubuyog na humuhuni sa kanyang pandinig. Ang mukha ng matanda ay unti-unting nagkulay ube sa tindi ng hiyang nadarama. Ang kanyang dignidad na itinayo niya sa ibabaw ng pera ng ibang tao
ay unti-unting gumuho sa harap ng maraming saksi. Pag-uwi sa mansyon, sinalubong ni Doña Carmela si Daniel ng isang matinding sigaw. Ano ang nangyayari sa kumpanya, Daniel? Bakit napahiya ako sa mall? My cards were declined. Do you have any idea how humiliating that was? Calm down, Mama. Baka may system error lang sa bangko. I'll check it tomorrow. Sagot ni Daniel, bagaman bakas sa kanyang mukha ang kaba. Ang kumpanyang pinapatakbo niya ay tila isang bahay na gawa sa baraha na nagsisimula ng yanigin ng hangin. Habang nagtatalo ang mag-ina sa sala, si Elena ay nasa loob ng kanyang maliit na silid. Tahimik na nag-ayos ng ilang kagamitan. Ngunit ang kanyang pakiramdam ng tagumpay ay panandalian lamang. Naramdaman niya ang isang bigat sa hangin, isang babala, na ang kalaban ay hindi basta-basta susuko. Lihim na pumasok si Daniel sa silid ni Elena nang wala ang huli. Ang kanyang mga mata ay tila isang magnanakaw na naghahanap ng anumang bagay na magagamit niya laban sa kanyang asawa. Hinalughog niya ang mga damit, ang mga lumang notebook, hanggang sa maramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kutsyon. Inilabas niya ito. Isang lumang telepono na may basag na screen. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa mukha ni Daniel habang tinitingnan niya ang huling mensaheng ipinadala ni Elena kay Miguel. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang mga kamao ay unti-unting nanginig sa tindi ng diskubreng kanyang hawak. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimulang magdilim, nagbabadya ng isang malakas na ulan. Ngunit sa loob ng silid, ang tunay na unos ay kasalukuyan nang nagtitipon sa pagitan ng mag-asawang ang bawat yakap ay naging isang paghahanda para sa isang madugong pagtatapos. Nadatnan ni Elena si Daniel na nakatayo sa gitna ng kanilang madilim na silid, tila isang rebulto ng puot na binalot ng anino. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang bawat kislap ng kidlat na nagbibigay buhay sa galit na nakaukit sa mukha ng kanyang asawa. Sa pagitan ng mga daliri ni Daniel, ang durog na labi ng lumang telepono ni Elena ay tila isang babala ng isang nakalulunos na katapusan. Who is Miguel, Elena? Bakit ka nakikipag-usap sa isang abogado behind my back? Ang boses ni Daniel ay tila isang malalim na dagundong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Puno ng banta at kawalan ng tiwala. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang lamig na nagmumula sa sahig ay tila gumagapang paakyat sa kanyang mga binti hanggang sa manigas ang kanyang puso. He's an old friend, Daniel. Wala kaming ginagawang masama. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Daniel. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pang-uuyam. Inihagis niya ang wasak na telepono sa sahig at ang mga bahagi ng plastik at kristal ay naghiwalay at nagkalat sa paligid ng mga paa ni Elena. Pagkatapos, marahas niyang itinapak ang kanyang mabigat na sapatos sa mga labi ng kagamitan. Dinudurog ang bawat natitirang piraso nito hanggang sa maging abo na lamang ang lahat ng ebidensyang nakatago roon. Sinungaling. I saw the messages, Elena. Pinaplano niyo ni Miguel na pabagsakin kami ni Mama. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganito ang isusukli mo? Lumapit si Daniel at marahas na hinawakan ang mga balikat ni Elena. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa manipis na balat ng babae. You are nothing without this family. At kung akala mo ay makakaalis ka ng ganoon lang, nagkakamali ka. Ang sakit na nararamdaman ni Elena sa kanyang mga balikat ay walang-wala kumpara sa takot na bumabalot sa kanyang kaluluwa para sa kaligtasan ni Valeria. Sa bawat paghinga ni Daniel na nanggagalaiti sa galit, amoy niya ang laso ng kasakiman na tuluyan ng lumamon sa pagkatao ng asawa. Daniel, nasasaktan ako. Mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Mas masasaktan ka kapag nalaman mong wala ka nang magagawa
para iligtas ang anak mo. Bulong ni Daniel sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay tila isang sumpa. Valeria is our leverage at hinding-hindi mo siya makukuha sa amin. Nang bitawan siya ni Daniel at lumabas ng silid ng may kasamang marahas na pagtulak sa pinto, naiwan si Elena na nakaluhod sa gitna ng mga durog na bahagi ng kanyang telepono. Alam niyang wala na siyang oras. Ang Ranhers ng katinoan ni Daniel ay tuluyan ng gumuho. Gamit ang isa pang tinitipid na telepono na nakatago sa loob ng una ni Valeria, mabilis na nagpadala ng mensahe si Elena kay Miguel. Sa tulong ng kanyang kaibigan, isang mapanganib na plano ang nabuo sa loob lamang ng ilang minuto. Kailangan niyang ilayo si Valeria sa mansyong ito bago pa man maisagawa ni Daniel ang kanyang banta. Kinabukasan, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kalooban ni Elena, isang balita ang gumulantang sa mansyong Valerio. May naganap na insidente sa paaralan ni Valeria, isang kunwaring pagkakasakit ng marami dahil sa nakunang epidemya sa loob ng gusali. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Miguel na sunduin ang bata at dalhin ito sa isang lihim na lokasyon malayo sa mga kamay ng mga Valerio. Pagbalik ni Elena sa mansyon, sinalubong siya ng isang kapaligirang tila handa ng sumabog. Si Daniel ay palakad-lakad sa sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang isang baso ng alak. Nang malaman niyang wala na ang bata sa paaralan at hindi nila mahanap kung nasaan ito, ang galit ni Daniel ay umabot sa sukdulan. "Nasaan ang anak ko, Elena? Where did you hide her?" Sigaw ni Daniel habang marahas na hinahablot ang leeg ng damit ni Elena. Nararamdaman ni Elena ang init ng galit ng asawa, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Ang pag-iisip na ligtas na si Valeria sa piling ni Miguel ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. "Wala na si Valeria rito, Daniel. Hindi mo na siya magagamit para makuha ang pera ko." Matapang na sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa asawa. Ang mukha ni Daniel ay namula sa tindi ng pagkapahiya at galit. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tensyon. Ngunit sa halip na sakta ng asawa, binitawan niya ito ng may kasamang pandidiri at isang malamig na banta na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Elena. "Akala mo ba ay nanalo ka na? You have no idea what I can do, Elena. Sisiguraduhin kong sa susunod na makita mo ang anak mo, hihilingin mong sana ay hindi mo na lang kami kinalaban." Sabi ni Daniel bago tuluyang lumabas ng bahay sa gitna ng malakas na unos. Naiwan si Elena sa gitna ng malawak at bakanteng sala, habang ang bawat kidlat sa labas ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang nag-iisang figura. Ang kanyang anak ay ligtas, ngunit alam niyang ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na hakbang ng mga Valerio ay maaaring maging mitya ng kanyang sariling kamatayan o ang kanyang huling paglaya. Ang gabi ng paglulunsad ng bagong proyekto ng mga Valerio ay binalot ng isang uri ng karangyaan na tila nanggagaling sa mga pangarap ng isang hari. Ang malaking bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Makati ay napuno ng halimuyak ng libu-libong sariwang liryo at ang kumikinang na liwanag mula sa mga aranyang gawa sa pinakamahal na kristal. Ang bawat haplos ng malamig na hangin mula sa aircon ay nagdadala ng tunog ng marahang pag-untog ng mga basong kristal at ang bulong ng mga taong kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Daniel, suot ang isang itim na tuxedo na sadyang tinahi para sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng tiwala sa sarili, isang maskara ng tagumpay na nagtatago sa katotohanang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob ng kanyang bulsa, ang isang lukot na piraso ng papel na naglalaman ng mga babala mula sa mga pinagkakautangan niya ay tila isang apoy na unti-unting sumusunog sa kanyang balat.
Ngunit sa harap ng mga kamera at ng mga maimpluwensyang panauhin, siya ang larawan ng isang henyo sa negosyo. Sa tabi niya ay si Doña Carmela, na ang bawat diamante sa kanyang leeg ay tila isang nakalulunod na paalala ng lahat ng ninakaw nila mula sa katahimikan ni Elena. Ang kanyang mga ngiti ay puno ng kaplastikan. Bawat galaw ay may kasamang yabang. Sa paniniwalang ngayong gabi ay tuluyan na nilang makakamit ang lahat ng kayamanan ng mga Alcantara sa pamamagitan ng pekeng dokumento na akala nila ay pinirmahan ni Elena. Tonight is the beginning of a new empire. Bulong ni Daniel sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng ambisyon. Once the mystery investor signs the contract, wala na tayong kailangang katakutan. Habang nagaganap ang marangyang selebrasyon, si Elena ay nasa isang madilim at tahimik na silid sa kabilang bahagi ng lungsod. Kasama si Miguel, kaharap nila ang mga matatandang miyembro ng lupon ng mga direktor na dating tapat sa kanyang ama. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay pumapalibot sa kanila. Sa harap ng mga direktor, inilatag ni Elena ang bawat ebidensya ng pandaraya, ang bawat dokumentong pinuwersa, at ang katotohanan tungkol sa ink na ginamit niya na ngayon ay tuluyan ng naglaho sa mga papel ni Daniel. Ang mga direktor, na dati ay nag-aalinlangan, ay nakita sa mga mata ni Elena ang parehong apoy at integridad na taglay ng kanyang yumaong ama. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang mahinahong awit na nagpapagaling sa kanyang sariling mga sugat, habang unti-unti niyang binabawi ang kapangyarihang matagal na inalis sa kanya. "I am not asking for a favor, gentlemen," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "I am claiming what is rightfully mine, at sisiguraduhin kong ang pangalan ng aking ama ay hindi na muling madidungisan ng mga taong walang ibang alam, kundi ang magnakaw." Bumalik ang eksena sa loob ng hotel, kung saan ang tensyon ay nagsisimulang tumaas. Ang mystery investor ay nakatakda ng lumabas upang formal na pirmahan ang pakikipagtulungan sa mga Valerio. Ang mga spotlight ay nakatutok sa malaking pintuan sa dulo ng bulwagan. Ang bawat panauhin ay nag-aabang. Ang bawat hininga ay tila pinipigilan sa tindi ng kuryosidad. Lumakad si Daniel patungo sa podium. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa inaakalang tagumpay. "Ladies and gentlemen, it is my great honor to introduce our savior, the person who will bring this project to a global scale." Ang malaking pintuan na gawa sa mabigat na kahoy ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay, ngunit ang epekto nito sa mga tao sa loob ay tila isang malakas na pagsabog. Ang mga yabag ng sapatos sa pulang alpombra ay dahan-dahan. Bawat isa ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Ngunit hindi ang inaasahang banyaga o kilalang bilyonaryo ang pumasok. Ang figurang naglalakad sa gitna ng bulwagan ay isang babaeng suot ang isang napakasimpleng ngunit napaka-eleganteng asul na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagod o takot. Nanigas si Daniel sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng champagne na hawak ni Doña Carmela ay bahagyang nayanig, sapat upang ang ilang patak ng alak ay tumalsik sa kanyang mamahaling damit. Ang buong bulwagan ay tila nawalan ng hangin nang makilala nila ang babaeng pumasok. Ito ay si Elena. Ngunit hindi na siya ang Elena na nakaluhod sa kusina. Hindi na siya ang Elena na nakayuko sa harap ng pangungutya. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila isang pagdurog sa bawat kasinungalingan ng mga Valerio. Ang kanyang presensya ay tila isang nagliliyab na liwanag na naglantad sa lahat ng kadiliman sa paligid. Tumigil si Elena sa tapat ni Daniel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa, isang titig na puno ng isang uri ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Ang katahimikan sa buong hotel ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat isa ay naghihintay
Sa unang salita, nabibitawan ng babaeng akala ng lahat ay isa lamang anino sa buhay ng mga Valerio. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat panauhin. Sa ilalim ng naglalakihang mga aranya, ang bawat kislap ng diamante ay nagmistulang mga matatalim na mata na naghihintay sa susunod na mangyayari. Humakbang si Elena patungo sa gitna ng entablado, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na kahoy ay nagdadala ng isang uri ng kapangyarihan na tila matagal na naikubli sa ilalim ng mga anino. Elena, what are you doing here? Get off the stage right now. Ang boses ni Daniel ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kaba na nagsisimulang bumalot sa kanyang dibdib. Pilit siyang lumapit sa asawa, nagtatangkang hawakan ang braso nito upang hilahin palayo. Ngunit isang malamig na tingin mula kay Elena ang nagpatigil sa kanyang mga paa. I am not going anywhere, Daniel. In fact, I am exactly where I am supposed to be. Mahinahong tugon ni Elena. Ang kanyang tinig na pinalakas ng mikropono ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Tila isang banal na hatol na hindi maaaring baliin. Kinuha ni Elena ang remote control mula sa podium. Sa isang marahang pagpindot, ang malaking digital screen sa likuran nila na dapat sana ay magpapakita ng logo ng bagong kumpanya ni Daniel ay biglang nagliwanag. Ang mga ilaw sa loob ng bulwagan ay dahan-dahang namatay at ang tanging natirang liwanag ay nagmumula sa mga dokumentong isa-isang lumabas sa malaking screen. Ang unang imahe ay ang orihinal na sertipiko ng trust fund ng mga Alcantara. Sumunod, ang isang malinaw na paghahambing ng pirma ng yumaong ama ni Elena at ang halatang pekeng pirma na ginamit ni na Daniel at Doña Carmela upang ilipat ang mga pondo. Ang bulungan ng mga panauhin ay tila isang kumpol ng mga bubuyog na unti-unting lumalakas, puno ng pagkabigla at panghuhusga. As you can see, the expansion project that Daniel Valerio is boasting tonight is built on a foundation of lies and forgery. Paliwanag ni Elena. Paliwanag ni habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Hindi lang nila ninakaw ang aking mana. Pinagtangkaan din nila ang buhay ng aking anak para lamang sa pera ng insurance. Lumitaw sa screen ang kopya ng insurance policy ni Valeria, kung saan nakasaad ang pangalan ni Daniel bilang tanging makikinabang. Ang mukha ni Doña Carmela ay unti-unting nawalan ng kulay, ang kanyang mamahaling makeup ay tila natutunaw kasabay ng pagtulo ng malalamig na pawis sa kanyang noo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila, kaya napaupo siyang muli nang may matinding panginginig. This is not true. Nililin lang kayo ng babaeng ito. She's mentally unstable. Galing na sigaw ni Daniel sa harap ng mga panauhin, ngunit ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa mga pintuan, naghahanap ng matatakasan. Sa mismong sandaling yon, ang malalaking pintuan sa likuran ng bulwagan ay muling bumukas. Pumasok si Miguel Ramos, kasunod ang ilang mga lalaking nakauniporme ng pulis at mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang bawat hakbang nila ay nagdadala ng tunog ng katarungang matagal ng naisantabi. Mr. Daniel Valerio and Doña Carmela Valerio, you are under arrest for grand fraud, falsification of public documents, and attempted conspiracy to commit insurance fraud. Ang boses ni Miguel ay matigas at walang bahid ng emosyon. Inabot niya ang isang makapal na folder sa mga opisyal. Lahat ng ebidensya ay nandyan, at ang bawat sentimo sa account na ginagamit niyo ngayon ay formal nang naka-freeze sa ilalim ng kautusan ng korte. Ang kislap ng mga posas na inilabas ng mga pulis ay tila isang mabalasik na kidlat sa gitna ng kadiliman. Ang bawat panauhin ay tumayo at lumayo. Tila ba ang mag-inang Valerio ay naging isang uri ng nakamamatay na sakit
na ayaw nilang madikit. Ang dignidad na maingat na itinayo ni Doña Carmela sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Naiwan siyang nakaluhod sa sahig habang pilit na tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga kumikislap na kamera ng mga mamamahayag. Sa gitna ng kaguluhan, humarap si Elena kay Daniel. Ang kanyang asawa ay hindi na ang makapangyarihang lalaking dati ay naninipa ng barya sa sahig. Ngayon, siya ay isang takot na hayop na nasok sa isang sulok. Ang kanyang taksido ay gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at puot. Elena, please. We can talk about this. Pabulong na pagsusumamo ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. There is nothing left to talk about, Daniel, tugon ni Elena habang ang isang maliit na ngiti ng tagumpay ay sumilay sa kanyang mga labi. You said I was nothing without you, but tonight I am taking back my name, my life, and my soul. And my daughter's future. You are the one who is nothing now. Biglang nagbago ang anyo ni Daniel. Ang kanyang takot ay naging isang madilim na kapangyarihan ng kawalang pag-asa. Sa isang iglap, habang ang mga pulis ay papalapit na sa kanya, mabilis niyang hinablot ang isang matulis na letter opener mula sa mesa ng mga hurado at mabilis na dinaluhong si Elena. Ang kanyang mukha ay hindi na makilala, tila isang demonyo na nais pumatay bago pa man siya tuluyang mabulok sa bilangguan. Ang sigawan ng mga tao ay bumalot sa bulwagan, ngunit sa gitna ng panganib, ang mga mata ni Elena ay hindi kumurap. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang ang bawat segundo ay tila tumitigil sa pag-ikot. Ito na ba ang huling pagtatangka ng kadiliman na lamunin ng liwanag na pilit na bumabangon? Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng malamig at madilim na pasilyo ng himpilan ng pulisya ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng kanyang mahabang pagdurusa. Ang amoy ng lumang pintura at matapang na usok ng sigarilyo ay humahalo sa amoy ng bakal, isang kapaligirang napakalayo sa marangyang mansyong dati niyang kinabilangang anino. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si Daniel at Doña Carmela, ang dalawang taong dating naghari-harian sa kanyang buhay, na ngayon ay tila mga basang sisiw na nasok sa isang sulok. Hindi ko kasalanan ito. It was all my mother's idea. Ang boses ni Daniel ay nanginginig sa takot habang sumisigaw sa harap ng mga investigador. Ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot na at may mga mantsa ng pawis, at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay nakalaylay na sa kanyang noo. Siya ang nag-utos sa akin na pikein ang mga dokumento. I was just a son following my mother's wishes. Please, you have to believe me. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmela sa narinig mula sa kanyang sariling anak. Ang matandang babae na ang bawat hiya sa katawan ay kinuha na ng mga awtoridad bilang ebidensya ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang balat ay naging maputla at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang mga labi nang harapin niya ang anak na palagi niyang pinoprotektahan. How could you, Daniel? Ipinagpalit ko ang lahat para sa iyo. I did everything to make sure you have the best life. At ngayon, ay ituturo mo ako para lang iligtas ang sarili mo? Ang boses ni Doña Carmela ay puno ng pagkabigo. Isang tunog na tila isang marupok na baso na unti-unting nagkakapiraso. Because I don't want to rot in jail, Mama. You're old anyway. Mas kakayanin mo doon kaysa sa akin. Tugon ni Daniel nang walang anumang bakas ng hiya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat kasinungalingan at kasakiman ng pamilya Valerio ay tuluyan ng sumabog at lumamon sa kanilang dalawa. Sa labas ng silid, dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa mag-ina. Elena,
Elena baby, please tell them. Sabihin mo sa kanila na mahal natin ang isa't isa, na nagkamali lang ako ng desisyon dahil sa pressure ni Mama. Pagsusumamo ni Daniel habang pilit na inaabot ang kamay ni Elena sa kabila ng mesa. Hindi kumurap si Elena. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmado ngunit malalim na dagat. Lumapit siya at marahang inilapag ang isang makapal na folder sa harap nilang dalawa. Ang tunog ng paglapag ng papel sa kahoy na mesa ay tila isang huling hatol. This is not a settlement, Daniel. And this is not a forgiveness letter. Mahinahong sabi ni Elena, ang bawat salita ay may timbang ng katarungan. Sa loob ng folder na yan ay ang kabuuan ng lahat ng utang niyo sa akin. Hindi lang ang perang ninakaw niyo mula sa mana ko, kundi ang bawat oras na ginugol ko bilang katulong sa bahay na yon. Ang bawat gabing pinatulog niyo kami ni Valeria sa bodega. Ang bawat baryang itinapon mo sa akin na tila ba ako ay isang hayop. Binuksan ni Doña Carmela ang folder nang nanginginig ang mga daliri. Doon ay nakalista ang bawat detalye ng kanilang kalupitan, kasama ang mga resibo ng lahat ng kanilang marangyang gastusin na kinuha mula sa trust fund ni Elena. You are not just going to lose your freedom, dagdag ni Elena, habang ang kanyang titig ay lumipat kay Doña Carmela. Tinitiyak ko na bawat ari-arian na hawak niyo ngayon, bawat lupain at bawat sentimo sa inyong mga bank account ay formal nang nailipat sa aking pangalan. Mula sa sandaling ito, wala na kayong matitirang kahit isang sinulid. Lalabas kayo sa mundong ito nang mas mahirap pa sa isang pulubi. Isang mapait na tawa na puno ng kawalang pag-asa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmela. Ang kanyang dignidad na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo. Sa kabilang banda, si Daniel ay napasandal na lamang sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay habang tinititigan ang malamig na rehas na naghihintay sa kanya. Bakit mo ito ginagawa, Elena? We were a family. Bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay tila isang huling hininga. We were never a pamilya, Daniel. You were just thieves wearing expensive suits, sagot ni Elena. Marahan niyang tinalikuran ang mag-ina at naglakad patungo sa pintuan. At ang utang na loob na lagi niyong isinusumbat sa akin, I'm calling it even tonight. I'm taking back my life. And you can keep the darkness you've built for yourselves. Habang papalabas si Elena sa himpilan, sinalubong siya ni Miguel na may dalang isang maliit na jacket. Ang jacket ni Valeria. Ang mainit na sikat ng araw sa labas ay tila isang masayang pagbati sa kanyang bagong simula. Ang bawat hakbang niya palayo sa bilangguang yon ay nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng gaan na tila ba may mga pakpak na siyang muling tumutubo sa kanyang mga balikat. Ngunit bago pa man siya makasakay sa sasakyan, tumigil si Elena at lumingon muli sa gusali. Ang tanong na nanatili sa kanyang isipan ay hindi na kung paano siya maghihiganti, kundi kung paano niya gagamitin ang lahat ng kayamanang ito upang siguraduhin na wala ng ibang ina o anak ang daranas ng impyernong kanyang pinagdaanan. Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng mansyong dati ay kulungan ng kanyang kaluluwa ay nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na tila isang dahan-dahang pagbukadkad ng bulaklak matapos ang isang mahabang taglamig. Ang sikat ng umaga ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng kislap sa mga sahig na marmol na hindi na kailangang kuskusin ni Elena nang may kasamang takot. Ang amoy ng mansyon ay hindi na amoy ng pananakal at lason. Ngayon, ito ay puno ng halimuyak ng sariwang hangin at ang dahan-dahang pag-alis ng bawat bahid ng kadiliman. Sa labas ng gate, isang malaking truck ang nakaparada. Ang mga tauhan ni Elena ay abala sa paglalabas ng mga gamit na hindi sa kanya. Ang mga mamahaling sofa na binili gamit ang nakaw na pera. Ang mga malalaking painting na sumisimbolo sa huwad na dangal ng mga Valerio. At ang bawat piraso ng kasaysayan na binuo sa ibabaw ng kanyang pagdurusa.
Isang partikular na sandali ang nagpatigil sa lahat. Ang malaking dambana ng mga hiyas at koleksyon ng mga mamahaling relo ni Daniel ay inilabas sa loob ng isang itim na kahon. Tiningnan ito ni Elena nang walang anumang emosyon. Para sa kanya, ang mga ito ay mga piraso lamang ng metal na walang halaga kumpara sa bawat patak ng luha ni Valeria. Ma'am Elena, nakuha na po namin ang lahat ng kagamitan ni Doña Carmela sa itaas. What do you want us to do with these clothes? Tanong ng isa sa mga tauhan habang itinuturo ang mga tumpok ng mamahaling gown na gawa sa seda at pelus. Dalhin niyo ang lahat ng iyan sa mga shelter para sa mga biktima ng pang-aabuso. Hayaan niyo silang maging masaya sa mga bagay na dati ay ginamit para maliitin ang kapwa nila. Mahinahong sagot ni Elena. Ang bawat salita niya ay tila isang paglilinis sa kanyang sariling nakaraan. Habang nagaganap ang paglilinis sa mansyon, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng piitan ng kababaihan, ang realidad ng karma ay nagsisimula nang bumitay sa leeg ni Doña Carmela. Ang babaeng dati ay hindi makatuntong sa sahig nang walang sapin sa paa, ay ngayon ay nakasuot ng isang kupas at magaspang na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga kuko na laging may kulay ay puno na ng dumi mula sa paglilinis ng mga kubeta sa loob ng bilangguan. Kailangan mong bilisan ang pagkuskos, Valerio. Akala mo ba ay nasa palasyo ka pa rin? Dito, wala kang ibang silbi, kundi ang sumunod. Ang boses ng isang gwardiya ay tila isang matalas na latigo sa pandinig ng matanda. Napayuko si Doña Carmela. Ang mga luha ng matinding hiya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi at pumapatak sa maduming tubig ng balde. Ang kanyang dignidad ay tuluyan ng nadurog. Ang bawat sulyap ng ibang mga bilanggo sa kanya ay puno ng pangungutya. Tila ba siya ay isang basura na itinapon sa gitna ng kanilang dumi. Sa kabilang bahagi naman ng bilangguan, si Daniel ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng kanyang selda. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa mula sa pakikipag-away sa ibang mga preso dahil sa kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo. Wala na ang kanyang awtoridad. Siya na ngayon ang nasa ilalim ng kadena ng katarungan. Nang dumating ang oras ng pagbisita, dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa visiting area. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at asul na pantalon. Ang kanyang kagandahan ay nagniningning dahil sa katahimikan ng kanyang kalooban. Sa likod ng makapal na salamin, sinalubong niya ang mga mata ni Daniel. Elena, please, I know you still love me. Hindi mo kayang makita akong ganito, di ba? Pagsusumamo ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Tell the lawyers you made a mistake. Sabihin mo na forgive and forget na lang tayo. Think about Valeria. She needs a father. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elena. Tiningnan niya ang lalaking dati ay pinag-alayan niya ng kanyang buong mundo. Valeria has a mother who will protect her from people like you, Daniel. Ang anak ko ay hindi kailangan ng isang ama na handang ipagpalit ang kanyang buhay para sa pera. Ang pagmamahal na sinasabi mo, patay na yon kasabay ng bawat patak ng mainit na sabaw na nasayang noong gabing tinanggihan mo kami. Inilabas ni Elena ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at idinikit ito sa salamin. Ito ang resibo ng mga sangkap na ginamit niya para sa huling hapunang iniluto niya para sa kanila. Ang huling sakripisyo na tinumbasan lamang ni Daniel ng barya. I am officially filing for annulment, Daniel, at ang lahat ng natitirang ari-arian na pilit niyo pang itinatago. Miguel has already found them. You will leave this place with nothing but the clothes on your back and the weight of your crimes, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malinaw na agos ng tubig na humuhugas sa bawat sugat. You can't do this to me. Elena, babalik ako. Sisiguraduhin kong magbabayad ka.
Pagbabanta ni Daniel habang pilit na hinahampas ang salamin, ngunit ang kanyang mga kamay ay agad na pinigilan ng mga gwardiya. Ang kanyang mga sigaw ay nabaon sa ingay ng bilangguan habang siya ay kinakaladkad palayo. Lumabas si Elena ng gusali nang hindi lumilingon sa likod. Sa labas, sinalubong siya ng isang mainit at mahigpit na yakap mula kay Valeria. Ang bata ay may hawak na isang maliit na guhit ng isang bahay na may malaking araw at 2 taong nakangiti. "Mama, can we go home now? I want to play in the garden," masayang sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan at kagalakan. "Yes, baby. We are going home. A real home," tugon ni Elena habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Sa di kalayuan, nakatayo si Miguel, nakasandal sa kanyang sasakyan at nakangiti sa kanila. Ang tingin nito ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Lumapit si Elena sa kanya. Ang bawat hakbang ay may kasamang katiyakan na ang bagyong pinagdaanan niya ay tuluyan ng lumipas. "Is it finally over, Elena?" tanong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng lamig. "No, Miguel," sagot ni Elena habang nakatingin sa malawak na langit na nagsisimulang magkulay kahel dahil sa papalubog na araw. "This is not the end. It's just the beginning of a life that I truly deserve." Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa madilim na anino ng bilangguan, ang bawat kurbada ng kalsada ay nagdadala sa kanila patungo sa isang kinabukasan na puno ng liwanag. Ang mga sugat sa puso ni Elena ay maaaring hindi tuluyang mawala, ngunit ang bawat peklat nito ay nagsisilbing paalala ng kanyang tagumpay, na ang isang babaeng akala ng lahat ay mahina ay siyang nagpabagsak sa isang kaharian ng kasamaan gamit lamang ang katotohanan at ang kanyang wagas na pag-ibig para sa kanyang anak. Ang 3 mabilis na pag-ikot ng mundo mula nang magapi ang kadiliman ay nagdala ng isang bagong umaga na hindi na kailanman mababahiran ng anino ng nakaraan. Sa harapan ng isang bagong gusaling kulay puti at napapalibutan ng malalagong hardin ng mga rosas, nakatayo si Elena Alcantara. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay na dati ay laging nakakubli sa ilalim ng isang maruming apron. Ngayon, ang kanyang tindig ay tila isang matibay na puno ng nara, matatag, marangal, at hindi natitinag ng anumang unos. Ang gusaling ito, na tinawag niyang tahanan ni Valeria, ay hindi lamang isang istruktura ng semento at bakal. Ito ay ang katuparan ng kanyang pangako sa sarili at sa kanyang anak. Ito ay isang santuwaryo para sa mga kababaihang nakaranas ng bawat uri ng pambubusabos. Isang lugar kung saan ang kanilang mga tinig ay muling pakikinggan at ang kanilang mga sugat ay dahan-dahang gagamutin ng katarungan at pagkalinga. "Mama, look! Ang ganda po ng mga flowers na itinalim natin," masayang sabi ni Valeria, na ngayon ay masigla at wala na ang bakas ng sakit sa kanyang mga labi. Ang bata ay tumatakbo sa gitna ng damuhan. Ang kanyang boses na punong-puno ng kagalakan ay pumapailan lang sa hangin, mas matamis pa kaysa sa anumang awitin ng mga ibon sa paligid. Pinanood ni Elena ang kanyang anak at sa bawat ngiti ng bata, naramdaman niya ang isang uri ng paghihilom na tila isang mainit na langis na dahan-dahang humuhugas sa bawat hapdi ng kanyang nakaraan. Ang bawat gabing pinalipas nila sa madilim na bodega ay tila isa na lamang malabong panaginip na malayo na sa realidad ng kanilang bagong buhay. Sa di kalayuan, dahan-dahang lumapit si Miguel Ramos. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga habang nakatingin kay Elena. Sa loob ng 3 taon, ang lalaking ito ay nanatiling isang matatag na pader na masasandalan ni Elena, hindi bilang isang tagapagligtas,
kundi bilang isang katuwang na may malalim na respeto sa kanyang kakayahan. You've done it, Elena. This foundation is a dream come true for so many women. Mahinahong sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay may dalang isang uri ng init na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Elena sa isang paraang hindi nakakatakot. Hindi ko ito magagawa kung hindi ko natutunang mahalin ang sarili ko, Miguel. Tugon ni Elena habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Ang yaman ay hindi nasusukat sa bilyong dolyar na nasa bangko, kundi sa kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi dahil alam mong wala kang tinatapakang tao. Habang nagaganap ang masayang pagdiriwang sa labas, sa kabilang panig ng realidad, ang huling bahagi ng karma ay patuloy na naniningil. Sa loob ng makitid at amoy-amag na pasilyo ng pampublikong bilangguan, ang mga kamay ni Carmela na dati ay laging nakasuot ng ginto ay ngayon ay puno ng mga paltos at sugat mula sa pagkakuskos sa magaspang na sahig ng mga kubeta. Ang bawat pagtulo ng maruming tubig sa kanyang paanan ay tila isang paalala ng bawat luhang pinaluha niya kay Elena. Ang kanyang dignidad ay wala na. Naiwan siyang nag-iisa sa dilim, habang ang kanyang anak na si Daniel ay patuloy na nakikipaglaban sa sariling mga demonyo sa loob ng kabilang selda. Wala ng pera, wala ng pangalan, at wala ng pamilyang magliligtas sa kanya. Ang kanilang pagkatalo ay hindi lamang dahil sa batas, kundi dahil sa katotohanang ang bawat kasamaang itinanim nila ay bumalik sa kanila ng mas matindi at mas masakit. Ang kahihiyan na pilit nilang ipinaranas kay Elena ay naging sarili nilang kulungan na hinding-hindi nila matatakasan hanggang sa huling hininga. Bumalik ang tingin ni Elena kay Miguel. Ang hapon ay nagsisimula ng magkulay lila at kahel, nagbibigay ng isang mahiwagang liwanag sa paligid. Marahang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Elena, isang hawak na puno ng paggalang at isang tahimik na pangako. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay sapat na upang maiparamdam ang isang uri ng pag-ibig na binuo sa gitna ng apoy at katarungan. Elena, do you think may puwang pa ba sa puso mo para sa isang bagong simula na hindi tungkol sa paghihiganti? Mahinang tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay naghihintay ng isang kasagutan na matagal na niyang pinapangarap. Isang matamis at payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Ang bawat dahan-dahang pag-ihip ng hangin sa kanyang buhok ay tila isang pagbasbas ng kalangitan. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay masayang naglalaro. At pagkatapos ay muling tumingin kay Miguel. Ang puso ko ay matagal nang gumaling, Miguel. At sa tingin ko, handa na itong muling tumibok para sa isang taong marunong rumespeto sa liwanag na pinaghirapan kong bawiin, tugon ni Elena, habang ang kanilang mga anino ay dahan-dahang nagkakaisa sa ilalim ng papalubog na araw. Habang ang tabing ng gabi ay unti-unting bumabalot sa mundo, ang liwanag mula sa tahanan ni Valeria ay nananatiling maliwanag, isang bituin sa gitna ng kadiliman na nagsisilbing gabay sa bawat babaeng nawawalan na ng pag-asa. Ang kwento ni Elena Valerio ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang dakilang awit ng muling pagbangon, ng pagpapatawad sa sarili, at ng pagtuklas na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit kundi ang kapayapaan ng kaluluwa. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, habang si Elena ay nakatingin sa malayo, isang maliit na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang katanungang tungkol sa bukas na hindi na niya kinatatakutan, kundi buong puso niyang niyayakap. Ganito na lang ba ang katapusan? O ito pa lang ang simula ng isang pag-ibig na tunay na magpapalaya sa kanya mula sa bawat natitirang tanikala ng nakaraan?